The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Cupides. Tuesday morning, ang ating mo pinakamagandang balita ihahatid ni Brad Jeff Ellis Cupides. Good morning, Brad. Yes, pinakamagandang balita mula sa pinakamagandang Lalaki. lalaki. Pero Na usog. nag-iisa lang naman dito. Oo. Sa amin sa mga wari-wari, pero buyag. Okay. Kontra si Chacha eh. Oo. Kontra eh. O sige. Good morning. Brad, all ears na kami ngayon para sa mga nag-aabang sa iyo, lalo na si Manong Tus Almasan. Araw-araw ito pong inaabangan. Kasama din po si Tatay Jerry Avena at si Nanay Lolet Avena. Good morning. Go ahead. Yes, good morning muna sa ating mga taga-subaybay sa Perth, Australia, si Boss John. Pinababati niya yung tatay niya, si Tatay Tatu Roldan ng Labac na Cavite. Nasa serye po tayo ng mga wrong mindsets o mga maling pananaw sa buhay na either tinanggap na lang natin na ito nga yung katotohanan or iba naman pinipilit labanan ngunit hindi mapagtagumpayan. Kahapon po natakil natin yung maling pananaw pagdating sa wala akong kakayanan, maging maayos pa yung buhay ko and all. Nalaman natin yung sikreto ni Apostol Pablo. Sabi niya, lahat ng itong kakayanan natin ay mula sa Diyos. Ngayon naman po, maganda yung maling pananaw na pag-uusapan natin, yung mga taong nakagawa ng matinding mga kasalanan. Okay? Ang iniisip nila, walang kapatawaran ang mga nagawa kong kasalanan sa buhay. May mga tao na kahit napatawad na po ng mga nagawa nila ng kasamaan, parang pinaparusahan pa rin nila yung sarili nila. Alam niyo yun? Paulit-ulit nilang binabalikan yung nakaraan, pagkakamali nila, maaaring bad parenting, or maaaring hiwalay sa marriage and all, parang hindi sila makamove on kahit yung iba nakamove on na. Ito naman yung payo ni Apostol Pablo sa mga taong hindi makalaya sa ganitong trap of condemnation. Sabi sa Roma 8:1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa English po, there's now no more condemnation for those who are in Christ. Hindi sinabing konti na lang. Hindi sinabing depende kung gaano ka nagsisi. Hindi. Sabi po ni Paul, clean slate. Wala na. No more. Yung word pong condemnation means guilty, means final, means punishment. Pero dahil kay Jesus, yung dapat na hatol sa atin, siya ang tumanggap sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw po'y nakipag-isa, ibig sabihin, tinanggap mo siya ng legit. Yung hindi pakitang tao lang paglinggo, hindi magnanakaw ka na naman sa gobyerno pag Lunes. Hindi, yung talagang tinanggap mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa at sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, pinatawad ka na ni Jesus. Huwag mong parusahan na yung sarili mo. Again, as we end in prayer, number 1, stop replaying, start releasing. Huwag mo nang alalahanin pa yung mga mistakes, failure, past. Don't replay, release it to God. Sabihin mo lang, Lord, alam ko, pinatawad mo na ako. Hindi ko na kailangan balikan to. Pangalawa, at last, pamuhay mo ang kalayaang tinatamasa mo. Make one decision today that reflects that freedom. Magdasal na walang shame at guilt. Mag-worship ka without hesitation. Mag-serve ka sa simbahan mo without feeling unworthy. Hindi lang dapat alam mong forgiven ka, ipamuhay mo ito. Sabi sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang kaparusahan sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Okay, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon kami ng kapatawaran. Salamat, Panginoon, dahil may gumagawa ng sarili namin diskarte upang mapatawad. Pinatawad mo na kami at tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon muli sa amin po napakinggan na aral today mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Bless his mission. At alagaan niyo po higit sa lahat din po ang kanyang kalusugan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, Brad Jeff. Salamat na marami sa iyo. So, bukas ay bisperas na ng Huwebes. We'll catch you again tomorrow. Midweek naman. Yan. Yes, Brad Ted. Yeah, ako'y nag-undergo lang ng mga heart check. Okay, nasa ospital tayo ngayon, Brad Ted, for our routinary heart check para naman ma-check kung bakit minsan may shortness of breath. Pagdasal niyo na rin po ang inyong Pasko. Yeah. Yes. Wala nang iba, Brad Jeff. Ang ating panalangin ng araw-araw na pagpalain ka at alagaan dahil napakahaba pa at napakarami pa
ng iyong tatahakin landas para sa ating pagmimisyon sa ating programa. Alright, so good luck Brad. Definitely ang kagandahan sa balita at sigurado ako mamaya sasabihin sa'yo ng doktor, Brad, may puso ka. Yeah. Kasi mahirap May yun puso. yung sabihin sa'yo ng doktor, wala kang puso. Tama. Kala ko saging lang ang may puso eh. Hindi lang that may puso Malinis ka. ang puso. Dapat ang sabihin nung doktor, Brad, healthy ang puso mo. Kaya pala meron kang ano dyan, wrist. Hindi ano yan, buffet. Hindi niya lang natanggal kahapon. Oo. Yung Meron paborito kang natin ano. sa SM North, yan. Oo. Yeah, buffet to, buffet. Maraming test, Brad, test. Stress test. Ikaw siya, Di ba puro ka ganun buffet. din? Oo. Buffet. Ikaw talaga Oo. siya, puro ka buffet. Kaya nga eh. Sige, salamat na marami Brad and God bless you. Okay, thank you. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.